Hello traders, hello friends. Welcome again to my channel. I'm Coach J. And syempre, market updates tayo today for gold, euro, USD, and GBP USD. Okay, so starting with the daily time frame of gold. Okay, so kita nyo naman na uptrend ang market. So nagkaroon dito ng double bottom, and then break niya, tapos niretest niya naman yung neckline, and then ayun. So, tumaas na siya, pero ngayon na nagkaroon ng deeper pullback kay gold. Okay? Tapos last Monday nakakita tayo nito, no? Last Monday, so that was July 22, nitong candlestick na to, which is it indicates neutral, no? So, sign of market indecision. After this very aggressive move to the downside, medyo nanghina ang trend. So, kapag nakakakita tayo nito, observe natin ang market kung magkakaroon ba ng breakout or breakdown dyan sa candle na yan. Okay? And then currently, and then kahapon, no, nagkaroon ng, nireject niya ulit itong level na to, itong area na to. Tapos ayun, mukhang, ibe-break niya itong, resistance dito sa daily, okay? Overall direction natin ay uptrend naman. So, magandang maghanap or magandang maghintay ng mga buy opportunities, okay? Last week nga 'no, nagkaroon ng very impulsive move to the upside. So, nagkaroon ulit tayo ng all-time high dito kay gold. Yan, okay? So, siyempre, after this impulsive move to the upside, puwede tayong mag-abang ng correction or ng pullback, okay? So, if we use the PIV, we can measure the correction from this low to the high. And kita naman natin na ang price ay nire-reject itong area ng 70%, okay? Ng fib level, which is previous resistance yan, possible na mag-act as support, okay? Okay, so baba na tayo sa H1. Yan, so kung bullish tayo ay dito dapat makakita tayo ng bullish price action dito sa H1. Kita natin tong very aggressive move niya to the downside. Okay. And then ngayon nga no, nagde-decelerate siya. Kaya ibig sabihin nanghihina na yung move to the downside. Okay, and nakakakita na tayo ng higher high. Okay, so hindi na siya nag-create dito ng lower low. Instead, ayan, unti-unti na siyang tumataas. Okay, so this could be the sign na magkakaroon na siya ng move to the downside. Okay, pero siyempre sa ngayon, nagko-consolidate pa lang ang price. Okay, so hintayin natin na magkaroon talaga ng breakout dito, and then sa retest, pwede tayong mag-buy. Okay, so ang first target muna natin ay if magpipib naman tayo from this high to the low, yan, pwede ang target natin ay itong 50% muna. Okay, yan. Or pwede rin dito munang sa 38% ng fib. Okay, para sigurado. So, siyempre mas maganda pa rin na by level tayo. Okay? Ayan. So, bullish ako dito kay gold. Alright? And siyempre, before we proceed, invite ko po ulit kayo dito sa aming Discord community wherein nag-share po ako ng aking mga trade setups ko, hindi lang ako, pati yung iba kong kasamang coaches. Yan, sila Coach Rachel, Coach Ryan, Coach Lemuel. Okay, so yesterday, meron ulit akong shinare. Nag-sell ako sa gold and ayun, naka-TP hit ulit tayo. Hindi lang yan, ay meron din kaming weekly live session. So, pwede kayong magtanong sa amin. Okay? Yan. So, pwede rin kayong mag-share ng inyong trade setup para kung gusto nyo rin ipa-review sa amin and ipa-feedback. Okay, so let's proceed na dito tayo naman kay Euro USD. So, check ulit natin daily time frame. Okay, kasi kita naman natin na dito sa daily time frame ng Euro USD, nag-shift siya from downtrend. Kita nyo naman series of high, lower lows and lower highs, tapos nag-consolidate siya for a while. And then, ayun, no, nagkaroon na siya ng, na-break niya itong ranging na to. Tapos, ayun, tumaas na siya. Okay. Then, nagkaroon ng a very aggressive move to the upside. And, ang next step talaga na gagawin ng price ay magkaroon ng correction. So,
impulse correction. Gano'n lang naman yung price. And ngayon nga ang price ay naririto sa may area ng 70% level ng fib. Kaya o-observe natin ang price dito kung magho-hold ba siya or ibe-break niya ang level na yan. Okay? So currently ang price ay narito sa previous resistance. So possible na mag-act as support and also lining up with the 70% fib. Okay? Check natin ang S1 time frame. Okay, so sa ngayon ay downtrend pa yung pinakita niya kaya so ngayon dito sa H1 ay downtrend pa talaga ang pinapakita niya kaya it's too early to buy pero too late na rin to sell. Okay, so observe natin ang price dito sa level na yan. If magkaroon ng malaking bullish candlestick dito, okay, so that's a good sign na talagang magko-continue na ang Euro USD to the upside. Alright, and then take note nga pala meron tayong high impact news mamaya. 3:15 we have for Euro. Okay, so French Flash Manufacturing PMI and then 3:30 meron pa. Tapos sa GBP rin meron tayo 4:30. Tapos kay CAD and also kay USD 9:45 PM. Okay? Yan. So kaya magandang pumosisyon na tayo dito kay Euro USD. Okay? Yan. So sa ngayon, waiting na lang tayo rito ng confirmation candle kung talagang mag-hold itong level na to. Okay? Yan. So that's for Euro USD. Bullish din ako. For the last pair, GBP USD, check ulit natin daily time frame. Okay, kita rin natin, okay, from downtrend. Okay, nagkaroon dito ng inverted head and shoulders. Yan. Tapos, nagkaroon ng move na to the upside. Niretest niya rin tong neckline and then boom, tumaas na siya. Okay, so currently, ang price ay naririto sa may level ng 61.8% ng FIB. Base ang GBP USD kaya mag-iintay tayo kung saan ma-establish ang higher low and then doon tayo magbabay. Okay, pwede dito sa level din ng 70% kasi previous resistance yan, possible mag-act as support. Yan. So tingnan natin sa H1, karoon ng breakdown dito sa ranging area na to. Okay, we'll see if magko-continue ang price to the downside and i-reach niya itong level ng to, which is ito yung 70% ng Fibonacci ratio. Okay? Ako siguro, intayin ko na lang siya dito, bumaba, okay? And then magkaroon ng bullish price action, tapos saka ako magbabay, right? Yan. Pero sa ngayon, tignan natin, yan, meron tayong naispatan na support. Okay, so tignan pa natin dito kung mag-hold ito. Okay. Yan. So, waiting na lang tayo dito ng confirmation. Ako personally, dahil bullish nga ako dito kay GBP USD, kaya buy opportunities yung hahanapin ko na for now. Alright? So, yun lang. Thank you very much and I hope marami ulit kayo natutunan sa video na ito. Bye-bye!